Alright, so guys, so what's up, panibagong vlog at panibagong episode na naman tayo ngayon. Woo! Dito tayo sa bukid guys, so dala ko yung aking pantabas at mag-aani kami ng mais. Ayan, so yung mga kasama ko ay bukas pa pupunta. So ito, tinabasan ni tatay ito at sinimula niya at pinakita niya sa akin kung ano yung gagawin ko. So kahit alam ko naman yung gagawin ko ay pinakita niya. Siyempre, ama ko yun eh, siya yung magtuturo sa akin. So ito yung tinabas niya, ito yung mais at marami pa yung aking tatabasin. So simula doon hanggang doon sa kabila. At kung ano lang po yung matapos ko ay yun lang ang aking tatapusin. Ayan, so samahan nyo ako guys at panoorin nyo lang yung ating vlog. At ito yung pag-harvest ng mais. So ganito lang po yung gagawin ko. Sa mga hindi nakakaalam, pang! 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 Pak! Pak! Yan lang guys. So iipunin lang natin. Mahirap kasi may hawak akong cellphone, kaya dapat ay hinahawakan ng kamay. So ito, dito na lang to itatabi. Diyan na lang ititimbon sa may gilid. So sasagad mo. Ayan o, kung makita mo, sagad. Sagad hanggang buto kung tawagin. So guys, ayan. So hanggang mamaya, siguro bago magtanghali, nakailang piraso na tayo. Nakadami-dami na. Gawa ng yung pagkatapos nito tatabasan, tataniman ulit natin to. Gawa ng meron pa tayong natirang pangtanim. Sayang naman kung hindi natin itatanim, magagalit ang taga-agriculture niyan. So ito guys ay galing sa agriculture at si tatay ang nakapangalan dito. Tatay isang hamak lang na tagatulong. So si tatay talaga ang nakapangalan dito. Yan guys, ang ginawa namin dito, syempre habang sayang yung linis ay tinaniman ko na ng nyog. Ayan, so si Rolly ay inupahan din nung nakaraan at may ginagawa ko. Nakapagtanim siya doon. Pero itong na to, bahagya na to, yan, hanggang doon malaki-laki din na taniman ko. Ay ako po nagtanim yan. Ayan yung nyug. So lalaki po yan, magiging tulad nito. Ayan, mamumunga ng marami. Sana ay tuloy-tuloy sana ay lumaki siya at hindi siya harbisin ng mga baka na ligaw dyan. Shout out sa may baka na ligaw. Sana ay itali po ninyo ang inyong mga baka at ipagtatali na po yan ay itali nyo naman. Kawawa naman po kami magsasaka. Kawawa naman po kami may tanim. At napiperwisyo po ang aming mga tanim. Imbis na po ay gaganda, hindi po gaganda. Gawa po ng matalim ang bunganga ng mga hayop. Kasi nga yan po ay kakagatin at kakainin nila. Okay po. So guys, yan lang gagawin ko ngayon at papakita ko na lang sa inyo yung counting highlights. Ayan kahit isang kamay ay kayang-kaya natin. Gawa ng meron tayong pantabas. Siyempre napakatalas itong pantabas natin, itong gulok. So yan yung gulok ng tatay, yan yung binigay sa akin. So kailangan sagad para hindi makakuha ng paa. Siyempre yung mga damo na malago guys, tatabasin na rin natin para sa sunod hindi lang sila lumaki. Ayan 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 guys ayan so yung ating pong mais na yan ay 110 days yan po dapat po ay aanihin simula po pagkatanim. So yun po ang competition at pinakamagandang harvestin sa mais. Alam ko yan po yung matigas na. So mangalay maghawak ng cellphone. So yun po ay nakakuan sa agriculture. Bagamat po at may dokumentary itong ating pagtatanim ng mais,
ito po mga kaibigan, itong pagtatanim ng mais, ito po ay naka-insured din. Pagkatanim mo, dapat yan po ay naka-insured na. Sa mga hindi po nakakailam ng pag-agriculture, pagkatanim po, dapat yan po ay ini-insured nyo na. Yan po yung mga kailangan natin tandaan. Baka po kasi dumating yung time na biglang magbaha sa lugar ninyo. So yung mga tanim po ay pwede pong maanod at sayang po. Ano po? So yung mga tanim natin ay kailangan naka-insured. Okay? So tandaan po ninyo, pag kayo po ay nagtanim at galing sa agriculture at kayo pinagtanim, mahalaga po ang ipa-insured ninyo ang inyong tanim kaagad. Ano po? Simula't pagkatanim, shout out kay Sir Alvin, siyan po ang may sabi sa akin. Simula po pagkatanim, dapat pagkatanim ay ma-insured nyo na kinabukasan. Okay po, para kung sakaling magbagyo man, kung sakaling magbaha man at maperwisyo ang inyong tanim, ay kailangan po ay may documentary para mabayaran din po kayo kung ano pong kinaukulan na kailangan po na mabigyan kayo. Kung sakali po ay malaki yung natanim nyo, ay di makakatanggap din po kayo. Yun po ang alam ko comment nyo na lang sa comment section kung may mga suggestion po kayo. Yun po ang akin nalalaman at yun po ang sabi ni Sir Alvin. Ano po, yan po yung isang taga-agriculture dito po sa Marinduque. Ayan po, kung maliman po ako ay paumanhin po at yan po lang din naman ang sabi sa akin. Okay po, so tanong nyo na lang din po sa nakakasakop sa inyo, sa mga bayan, kung ano po yung nakakasakop sa inyo at makipag-ugnayan din po kayo. Ang mahalaga po, ang importante po ay makipag-ugnayan po kayo. Yun po ang unang-unang kailangan po. Makipag-ugnayan sa nakinaukulan. Ayan po, para tayong newscaster. So yung guys, so ano pa yung dadagdag ko? Sa pagtatanim ng mais ay hindi basta-basta. Kailangan mo itong bantayan, gawa ng maraming may hayop na ligaw dyan na pumapasok. Siyempre, andyan yung mga insekto, andyan yung mga armyworm. Pag sumapit na yung bago pa magpuso, ay naya na sila. At pag nagpuso din, andyan na rin siya. Isang problema po ng magsasaka at magmamais ang armyworm na tinatawag. Yan po ay pag sumalakay, napakarami. Yan po ay naging uod. Ang layo pong kaya niyang takbuhin ay 1 kilometro, pumupunta sa 1 kilometro, then pag may tanim dun sa kabilang ibayo, 1 kilometro din ang kaya nilang takbuhin pa kabila. Yan po ang pagkakaalam ko. Hindi naman po ako eksperto dyan at yan lang din po ang napapakinggan ko sa seminar. Ayan po, sa mga kaibigan nating magmamais, shout out po sa mga kaibigan nating magmamais. Tuloy-tuloy lang po ang pagtatanim, tuloy-tuloy lang po sa hamon ng buhay. Tuloy-tuloy lamang po, habang may lupa ay tayo ay magtanim. Okay po? Kung pinahiram sa ating lupa, ay taniman natin. Sayang po ang lupa na nakatiwangwang tulad nito. Ito po ay pwede natin gamitin. Ayan po, bagkos na ito ay masusungkit na ang ating madali lang naman po 110 days ay kaya na. Ayan po naman ay sinungkitan nung before taniman. Ayan po. Then po paglaki at medyo matibay na siya, ayan po ay sinusungkitan pa isa-isa. Pa isa-isa para hindi po ma-damage yung mga ibang po. So kung may kaibigan kayong malupit pakyatin ninyo po sa nyog para hindi makasalanta ng mga mais natin. Yan lamang po ang ating isang vlog. So ilang minutes na po ba? Magna-minutes na pala. Napakarami ko nang sinabi. So guys, sa mga nagtatanong paano ba magmais, madali lang po. Punta lang po kayo sa agriculture. May binibigay po silang binhi. Yan po ay napakalibre na. Yan ay binibigay natin. At gayon pa man, meron sila mga tinatawag na love loan. Yan po yung babayaran ka na muna, then magtatanim ka. So, parang paunang bayad. Ayan, ang ipapalit mo po ay itong mais mo. May pera ka na, kumita ka na, wala ka pang tanim. Ganun kalupit ang agriculture mga kaibigan. May kaunting diferensya lang naman ng kaunti, syempre, palubag loob sa kanila. Kaunti lang naman yon, hindi naman kung depende na sa inyong pangunawa. Okay? So yun lamang po guys, at marami-rami pa yung aking titirahin tatabasin. Ayan po ang aming harbisin ng andun pa sa kabila.
Ayan naman po ay may patnubay ng may-ari, yung nakakasakop ng lupa. Huwag po kayo mag-alala. At hindi naman po mabawasan yung kanilang nyog, ang mga tinanim. Ay bagamat po napakaganda at nilinisan namin, ay tinaniman na po namin ng nyog. Ayan po, oh, habang paglinis ay may tanim na. Kaya po habang tumatagal ang panahon ay lalaki ang nyog at madadagdagan ang harvestin naming coconut. Ayan. Dadagdag po ang aming pagsasaka, madadagdagan po ang aming nyog. Ayan po, bagamat po at kami nagtanim ng mais ay pasalamat po kami sa may-ari ata. Ganun pa may naunawaan kami mga magsasaka. Okay po. So bagamat harvestin na po ito, ay maganda na po. Madadagdagan na ulit ang ating kopra. Gawa na pong masusungkitan na ito. Ito naman pong tinanim namin, wala namang gaanong nyog, gawa po ng nabagyuhan na natumba, kaya dito po kami nagtanim. Ayan po, wag po kayo mag-alala. Tulad po nito, ayan po. Ayan po ay nabagyuhan. Oh, ay so tinaniman ko na po ng kapamalit. Ayan po yung nyog, yan po yung pinakang lalaki na. Okay po, ayan po ang isang trabaho ng isang magsasaka. Mahirap, masarap, pero subalit, ngunit bakit ay kailangan gawin? Ayan po, tuloy-tuloy lamang po tayo sa hamon ng buhay. Ayan po, umusli na yung ating mais. Oh. Kailangan na talagang harvestin mga kaibigan. Ay kailangan na talaga at umusli na. Gusto na magpabenta, gusto na magpakilo. Ay hindi ko lang alam kung nagbago ba yung kilo natin. Alam ko ay 10 pesos per kilo ang bayaran. Ayan po, at makakabayad na po sa utang si tatay sa loan. Ayos. Okay, yun lamang po guys, yun ang totoong nangyayari. So tuloy lamang po tayo. Maganda po ang sa totoo lang po, maganda po ang ng agriculture. Gawa na pong saan ka po nakakita, kumuha ka ng kwarta, wala ka pang tanim. May pera ka na, wala ka pang tanim. Okay po, so napakaganda rin po talaga ng ating gobyerno. So sa totoo lang, saan ka nakakita ng nagkapera ka na, wala ka pang tanim, wala ka pang binabayad. So yun naman po ay sa aking pananaw. At kung iba-iba tayo ng pananaw, magkakaiba po tayo. Unawaan lang po tayo. So yun lamang po, maraming salamat at God bless sa lahat. Napakarami ko nang sinabi. Motorist Astig, let's go!